so total nasa Pilipinas naman tayo. Why don't we tackle? Nakakainis naman. Nakakainis. Alam ko ba yan? Hindi naman ako magtuturo ng Philippine history sa teacher. Kasi sa engineering ako eh. Pero bakit may isa yata na hindi natutuwa sa history class natin? Mr. Joseph? Hindi ka pa masaya sa mga oras na ito? Dahil ba ito, sa ulado mo na ang history ng Pilipinas hanggang ngayon? Wala nga ako palang sir. Kasi sa akin ako kung pag-aralan yung mga parang nag-work. Ako bakit hindi? Anyways, dati walang internet. Kaya yung mga batang 90s, kung mapapansin nyo, parang gusto na lang nila ulit bumalik sa pagkabata at maglaro na lamang sa labas. Pero sa mga batang kagaya nyo, sa generation nyo ngayon na iba na ang hilig gawin at masyado na kayong relong sa mga nakikita at napapanood nyo online. Very true, sir. Ibang-iba na talaga ang panahon ngayon. Mas high-tech. Sir, kung nabuhay kami sa panahon niyo, sir, eh di hindi ko nakilala ang mga asawa ko. Game of Stars! Very true! Sabi nyo talaga ang mga Koreano yan, ano? Yes, sir. Sana kami dati, TV na malabo, black and white lang, sapat na. Pero kayo ngayon, may Facebook, YouTube, at Netflix Super boring talaga. Siguro, kung bubuhay ako sa bus, napaka-sad boy ng buhay ko. Kaibigan, tila may lalaki natutulog sa ating kumbento. Ginoo, sino minsan maaari ka matulog sa aming kumbento? Ano ba? Natutulog yung tao dito eh. Aba, sumasagot ka pa. At bakit nakaganto ako? Ano itong suot ko? Baro ang suot mo, Ginoo. Nasa sini ba ako? Nasaan ako? Manatili kang nakaupo kung ayaw mas makita ni Benigni Angelo. Kanina pa ako sumilip sa inyo. May bago ka ng salita? Ha? Tama ka, Binibini. Magandang balita. Mas dumarami pa pala interesado sa ating kasaysayan. Nagtitripan niyo ba ako? Sino mo hindi interesado sa kasaysayan natin? Binibini. Tila kakaiba ang kanyang lingwahe. Kanina pa ako palakad-lakad dito ah. Bakit? Parang pabalik-balik lang din ako. Di ba siya yung dilo kanina? Siya nga. Ha? Ano ba talagang pakay niyo sa akin? Sabihin niyo nga sa akin kung prank to, kasi hindi ako natutuwa. Bakit tila iba ang tabi ng iyong dila? Legit naman, wala naman tayong mapapala kung babalikan natin ang nakaraan. Aantukin lang din ako dun. Iwan muna namin kayo sapagkat ayaw natin mapasali sa munting gera. Maaari mo bang ipaliwanag ang sinabi mo kanina? Kakakulit ah. Pasispas nga. Marami kang dapat malaman sa kasaysayan. Hindi nga ako interesado eh. Nasaan tayo? Bakit ba tayo tumatakbo? Ano gara?
na to. Labis ang aking lungkot na nadarama sapagkat ang aking ama ay sumama sa mga katipunero upang magpahayag ng kanilang pagtalima sa Espanya. Labis akong nalulungkot sapagkat alam kong hindi na kami muling magkita dahil alam kong buhay ang kapalit upang makamit ang ating bansa, ang kalayaan ang tagal na natin hinahangad. Ngunit, umaasa pa rin ako na muli kong makakasama ang aking ama. Masaya ako sa kanilang hinahangad dahil para ito sa kinabukasan nating lahat. Para sa Kailangan natin ipaglaban ang ating kalayaan ng hindi pwedeng manatili tayo sa ganitong sitwasyon. Tama ka rin. Hindi tayo dapat makulong sa kanilang kamay. Atin ang Pilipinas. Ipaglaban ang Pilipinas! Para sa pamilya! Para sa inyong bayan! tila hindi ako mapalagay at iba ang aking nararamdaman. Pakiramdam ko ay may nawala sa aking buhay. Parang nabawasan ng parte ng aking puso ngunit hindi ko alam ang dahilan. May masama akong kutob, ngunit aking ipinagdadasal na sana ay hindi ito totoo. Ang iyong kamay ginawian ng buhay sa pakikipaglaban. Aking anak, marahil kapag nabasa mo ito ay natanggap mo na ang masamang balita. Hindi man ako nakauwi ng buhay, ngunit masaya ako na pinaglaban ko ang ating bayan. Huwag kang malungkot dahil ako'y wala na. Maging malungkot ka sa kabila ng aming mga sakripisyo na hindi ito nagbunga ng maganda at hindi pa rin tayo malay. Nais kong ipilit sa inyong mga kabataan na hindi madali ang naging laban. Kaya lalahanin ninyo ang sakripisyong may alay ng mga yumao para sa inyong kinabukasan. Huwag ninyong hahayaang maagaw mali ang bansang Pilipinas. Huwag ninyong isusuko ang ating inambayan. Maging matapang tayo at huwag matakot sa kanilang kagustuhan. Magandang araw. Masaya ako ngayon dahil nakamtan na natin ang ating hinahangad na kalayaan. Nagpapasalamat ako sa ating mga bayaning isinakripisyo ang kanilang buhay. Hindi ko kayang kalimutan ang kanilang nagawa at ibabahagi ko pa ito sa mga susunod na henerasyon. Buhay ang kapalit ng ating kalayaan. Bukod sa kasiyahan ko sa kalayaan, ay masaya ako dahil maaari na uli kitang makita, aking binibini. Ano ba tong mga to? Bakit mo ba ito binigay sa akin? Sapagkat wala kang alam sa nakaraan. Gutom ako. Parang gusto ko ng sangyup. Anong sabi? Parang ayaw ko na. Hindi ko naman sila kilala. Tsaka wala naman akong hilig sa bus. Ano to? May isa ba? Basta. Nagsasaya ang aking puso sapagkat ngayon ay alam mo na ang totoo kong nararamdaman. Ikaw lamang ang nagbibigay ng ganitong kakaibang paramdam sa aking puso. Sumasaya ako sa tuwing nakikita kita at gumagaan ang puso ko sa tuwing naririnig ko ang iyong mayuming boses. Araw-araw kong hinihiling na makita at malugod kong inaalin sa iyo na ako ay may tinatagong pagtingin sa iyo. Pinipili. Naguguluhan ako. Tingin ka namin lang ako na lumabas.
dami ng mga naging kaganapan, doon man sa nakaraan o dito sa aking kasalukuyang buhay, isa lang ang napatunayan ko, na ang buhay ay hindi buo o hindi mababalikan at malalaman ang nakaraan. Napakalaki ng ambag ng mga nangyayari sa nakaraan at kung wala ito at hindi ko ito napagtanto, ay siguro isa pa rin akong tamad na estudyante na walang pagpapahalaga sa kung anong meron ako ngayon. Ngayon, alam ko na kung bakit pinasilip akong muli sa naging buhay ko dati. Ito'y hindi lamang pahalagahan ng nakaraan o makitang muli ang aking pag-ibig na aking nalimutan, ngunit upang muling mabalikan ng mga taong naging dahilan ng kalayaan natin ngayon. Upang sa pangalawang pagkakataon ay mapahalagahan ko silang muli at hindi na malimutan sa aking puso dito sa kasalukuyang panahon.